Dino De Leon, kasama na po natin ang legal counsel ni Attorney Leila De Lima na nanalo nga po dito sa katatapos lamang na eleksyon. Attorney Dino, magandang umaga po. Attorney? Ayun. Yes, Cha. Yes, Cha. Oo, ito nga. Ayan na. Attorney Dino, good morning po. Attorney. Sige. Magandang umaga po Alright. sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Salamat po, Attorney. Alam namin kaliwat kanan po ang panayam nyo ngayon. Ito, gusto po namin munang marinig ang reaksyon po ninyo, maging ni Senadora Leila De Lima, dito nga po sa naging desisyon ng Court of Appeals na binabasura po yung acquittal niya sa isa po sa kanya mga drug cases. Ano po ang inyong reaksyon dito? Well, gusto ko lang sabihin na binasa na namin ang desisyon kahit na hindi pa namin opisyal na natatanggap, nakuha lang namin sa website ng Court of Appeals at gusto ko lang linawin na hindi binasura ang acquittal ni Leila De Lima. Bagkos binabalik lamang yung proceedings sa Regional Trial Court upang bigyan ng linaw pa ang desisyon nito na kung paano nakaapekto ang recantation ni Ragos sa naging desisyon at naging kaso naging overall kaso ng gobyerno. No? Walang nakalagay doon na reverse ang acquittal. Walang nakalagay doon na mali ang acquittal. Bagkos pinapakompleto lang yung desisyon ng Regional Trial Court. Ngayon, hindi kami naniniwala na tama yung Court of Appeals na kailangan pang kumpletuhin yung desisyon ng Regional Trial Court dahilan sa, para sa amin, malinaw na ang desisyon at walang grave abuse of discretion. Kasi pag sinabi mong grave abuse of discretion, mataas na standard yan na grabe ang ginawa ng isang korte. Kaya magkaroon ng grave abuse of discretion na nawalan siya ng jurisdiction. In this case, sinabi ng Regional Trial Court na may recantation, criminal case ito, at ang quantum of proof ay proof beyond reasonable doubt. At natural, kung merong recantation ng star witness ng gobyerno, syempre, meron ng reasonable doubt ang kaso. So naniniwala talaga kami na ito ay tinatawag natin sa pag-aaral ng batas na reversible or error on the part of the Court of Appeals. Kaya naman kami ay mag-motion for reconsideration. So ngayon, nababanggit nyo na po kung anong immediate step na gagawin nyo, motion for reconsideration. May sinasabi lang po dito, no, yung CA, ang sabi, parang nakabase lang daw po yung naging acquittal sa pagbawi ng testimonya po ni Ragos. Ano po reaksyon nyo dyan? Meron po bang ibang ebidensya pa na magpapatibay sa naging desisyon po nitong RTC? Alam mo, ang merong burden of proof sa criminal case at mataas ang proof na required ay proof beyond reasonable doubt ay ang Estado. So dapat actually magkompleto nila yung kanilang akusasyon, no? So kung ang star witness mismo ang nagsasabing tinakot siya kasama ang kanyang pamilya at walang katotohanan lahat, at gusto ko lang linawin na si Rafael Ragos hindi lang basta nag-recant sa isang affidavit, bagkos naupo siya sa korte. Binigyan ang gobyerno ng tsansa na i-cross-examine ang kanyang testimonya kung totoo ba na siya ay tinakot, kung totoo ba na siya ay pinilit na magsabi ng mga gawa-gawang mga kwento, at naging consistent siya. Halos kung maalala ko nga, halos 2 oras yung kanyang pag-cross-examine sa kanya ng mga napakaraming prosecutors ng gobyerno. No? So, binigyan ng Estado ng pagkakataon na scrutinize yung kanyang recantation, pero he held up in court. Umiyak pa nga siya sa korte at sinabi niyang nag-sorry pa siya kay Leila De Lima noong mga oras na yun. No? So, wala namang pinapakitang rason kung bakit naman magre-recant si Ragos. Bagkos malinaw kung bakit siya nagsinungaling nung una dahilan sa tinatakot siya at tinakot ang kanyang pamilya. Kaya sa akin lahat ito nasa case records eh. Kaya para sa amin hindi na kailangan pa na ibalik yung kaso sa Regional Trial Court kasi makikita naman lahat ito sa case records at pwede namang ginawa ng Court of Appeals. Ay sinight na lang mismo sa desisyon nito yung TSN, yung transcript of stenographic notes ng testimonya ni Ragos na nandun naman sa case records. Okay. Attorney, kung marapatin po ninyo, ha? Medyo babalikan ko lang yung tanong nga ni Chacha kanina. Ang ginamit niyang word ay ibinasura, no? Yung naging desisyon itong Muntinlupa RTC na ito. Kaninyo, hindi ito ibinasura, di ba? Pero let me just state to you, ito pong dispository part nitong desisyon nito po nitong sila Associate Justice para lang maiklaro ninyo kung ano ba ang dapat nating maitawag dito kasi sinasabi po dito sa dulo nito, for these reasons the petition for certiorari is hereby granted. The decision dated May 12, 2023
and the order dated 06 July 2023 issued by the Regional Trial Court, Branch 204, Muntinlupa City in criminal case number 17163 are declared null and void. So, hindi ba pagbabasura yun? Hindi ba? Technically, sinasabi nila, hindi, yung decision na yan, hindi effective yan. Walang bisa iyan, di ba? So, yung nga po yun. So, talagang pinawalang bisa nila. Yan po sinasabi dito. So, please explain further, sir, kung paano po natin dapat tanggapin ito. Ang binabasura yung desisyon. Kasi kailangan mong pagbabasahin mo ulit yan, and the court is instructed to repromulgate a decision based on the guidelines set by this honorable court in this decision. Kung babasahin mo yung buong sentence, di ba? Kung tatapusin mo yan, hindi sinabing mali yung acquittal. Ang binabasura, yung desisyon, dahilan sa kailangan niyang baguhin para lang ibigay yung reasoning. No? Pero wala dyan sa buong desisyon na yan na sinasabi, mali ang acquittal. Walang nakalagay dyan. So klaro na ha, klaro na po, no, klaro na, no. Ibinabasura ng Court of Appeals, yung naging desisyon. Opo. Pero hindi, kumbaga, binabasura nga yung kanyang acquittal. Tama po? Tama po kayo. Diba? So klaro na, diba? Kasi nga ang ginamit na term ni Chacha binabasura. But practically nga, ito yung sinasabi. So ngayon, sabi ho ninyo, no, may mga binabanggit kayo na klaro naman yan. Kasi dito, ang kanilang star witness nagsasabi na hindi, ako'y napilitan lamang, etc. At ang burden of proof dito nga ay nasa nag-aakusa. Ngayon, wala na kayong basis pa, di ba, para ituloy itong kaso. Ano ang inyong magiging prayer dito ngayon, attorney, sa pangyayaring ito? Kasi yung iba ho, alam niyo na, agad ditong sumakay, sinasabi, kulong na naman daw si Senator, si ML Party List Representative De Lima sa kasong ito at sisimula ulit yung trial, etc. Pasensya na po pero hindi po makukulong si Laila de Lima muli. No? Nagtataka nga ako kasi ang mga nagsasalita, nakita ko sa mga kasabayan kong interview ngayong umaga ay si Salvador Panelo na spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang abogado. So nagtataka naman ako, bakit interesado ang mga Duterte sa kasong ito? Ito ba ay nagpapatunay na tinutuloy pa nila ang political persecution nila kay Laila de Lima? Bakit kaya? Takot na takot ba sila na makabalik si Laila de Lima sa serbisyo publiko? Kaya nga ginawa nila noong siya ay senador ay pinatahimik siya at ipinakulong ng mahigit na 7 taon. Pero kahit na ipinakulong siya ng 7 taon, nagpasa pa rin siya ng napakaraming panukalang batas. Kasama na dyan ang 4-Piece Act, kasama na dyan ang Magna Carta for the Poor, kasama na dyan ang Senior Citizen Commission Act. Pinakulong na siya noon na ballpen at papel lang ang meron siya. Ngayon, congressman-elect na siya, hindi na siya pwedeng ikulong dahil na-acquit na siya sa lahat ng mga kasong ito. At siguro naman, kilala na nila si Laila de Lima ngayong mga oras na ito na pag siya ay iniipit, pag siya ay ginigipit, lalong-lalo na kung puro kasinungalingan lahat yan, lalo siyang titindig, lalo siyang magtatrabaho. So ang nagababasa ko ngayon, takot na takot ba sila kay Laila de Lima na magpapatuloy siya sa serbisyo publiko, lalong-lalo na ngayon na prosecutor siya sa impeachment proceedings. So yun lang yung nagiging obserbasyon namin, no? Na ang mga nagsasalita dito, at ang sabi mo nga, nakikisakay, puro yung mga dating sinubukan siyang patahimikin, pero hindi sila nag-succeed. So ngayon, hindi nila mapipigilan si Laila de Lima na magtrabaho, pagkus titindig pa rin siya. May nabanggit din po dito ang CA dito. Ang sinasabi po nila dito, hindi sakop to ng double jeopardy. Ano pong legal stand nyo dito? Well, naniwala kami na nagkamali ang Court of Appeals. No? Ito yung tinatawag nating reversible error. Kaya kailangan bigyan ang Court of Appeals ng tsansa na baguhin nila ang kanilang pagkakamali. No? Kasi alam mo, kung sakasakaling ang sinasabi nga, di ba, ni Salvador Panelo na naman doon sa isang panayam niya, magkakaroon daw ng retrial. Ano ba ibig sabihin ng double jeopardy? Ikaw ay for the same crime, for the same case, uulitin na naman yung trial mo. No? So napakalinaw na ito mismo yung essence ng constitutional proscription against double jeopardy. Hindi pwedeng paulit-ulit kang lilitisin sa parehong facts, sa parehong circumstance, lalong-lalo na criminal case ito. No? So, nagkamali ang Court of Appeals, kaya nga kami mag-file ng motion for reconsideration. Oo. Balikan ko lang po kanina yung naging kasagutan nyo doon sa tanong ko tungkol doon sa
kumbaga stated by the Court of Appeals yung tungkol dun sa pagbawi po ng statement nitong si Ragos sa pinagbasihan nga na naging desisyon dun sa acquittal niya dating Senadora Leila De Lima. Ang sinasabi po, parang sa akin lang legal perspective po, attorney, yung ganitong naging desisyon ng Court of Appeals na yung witness nagbawi na ng kanyang naging pahayag, tapos ngayon sinasabi nila na hindi natin pwedeng ibase lang doon yung naging desisyon ng korte, meron po bang yung pagpabaliwala doon sa prinsipyo na recantation baka magamit sa mga future cases? Well, to begin with, gusto ko ngang sabihin na nagkaroon naman ng safeguard dito sa particular instance na ito, 'no. Ano yung safeguard na yun? Naupo si Rafael Ragos ng mahigit 2 oras sa witness stand. Binigyan ng estado ng karapatan na mag-cross-examine. Nasa records yan ng case, 'no. So hindi puwedeng yung magagamit na lang basta kasi meron naman kailangan naman niyang mag-testify sa witness stand at bibigyan naman yung mga parties in the case ng chance to cross-examine him, 'no. So hindi ako naniniwala diyan. Tsaka hindi puwedeng maging absolute truth yung lahat ng sinasabi ng isang witness, lalong-lalo na kung siya mismo nag-recant at sinabi tinakot siya at kanyang pamilya. At alam naman natin na napakadugo ng nakaraang administrasyon. Alam naman natin, halos 66 na abogado ang pinatay. Ang estima ng ICC, 12 to 30,000 ang pinatay. Malawakan, kaya nga nasa kulungan na ngayon si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court for the most vicious crime available or known to men, which is a crime against humanity, mass murder of his own constituency of the Filipino people. No? Malawakan ang patayan. Kaya nga naman, believable yung istorya ni Ragos na tinakot siya. Kasi grabe yung violence nung nakaraang administrasyon. Malawakan talaga yung karahasan nung nakaraang administrasyon. No? So, they were given the chance to cross-examine Ragos. 2 hours mahigit yan. Umiyak si Ragos sa witness sa stand, nag-apologize sa kay Leila De Lima at sinabi, pasensya na ma'am, tinakot po ako ng aking pamilya. Very believable yan. Okay, sige po. So, attorney, ano po, pwede ba ho lamang namin makuha ang inyo pong opinion po dito, no? Opo, at pananaw, ano po, dito po sa usapin na ito na sa naging desisyon ng Court of Appeals, ang sinasabi po, bahagi po no, nung desisyon nga, ang sinasabi nila, kung tama po ang ating po pagkakaunawa, judge, nagdesisyon ka dito ng acquittal nang hindi mo makinlaro yung mga elements nung kasong isinampa dito, no, kay Leila De Lima. At hindi mo din naiklaro yung mga puntos kung bakit mo pinapawalang sala itong akusado. Yun ho ba yun ang sinasabi po sa desisyon? Yun po at sinasabi rin na hindi mo klinaro kung anong epekto ng recantation sa kaso. Yun Okay. po ang sinasabi ng Court of Appeals. Pero sa amin po, malinaw naman yung Okay. Regional Trial Court decision. Kaya nga po, Opo. para sa amin nagkaroon ng Court of Appeals. Opo, yung nga po. So kumbaga, dito po ang unang-unang kumbaga pinupulaan ng Court of Appeals ay yung pong naging desisyon opo mismo ng judge. At dito sinasabi ho ng Court of Appeals, Judge, sandali lang, paliwanag mo nga sa hukumang ito, oo, itong mga sinasabing pagkukulang mo sa pagsunod sa panuntunan dito sa pagdinig sa gantong particular na kaso. Ganun ho ba lang ho dapat natin intindihin yon at hindi na nga hindi sinasabi na ibinabalik sa iyo, magsimula ka ulit ng trial, patawag mo ulit ang lahat ng akusado dyan, tsaka yung mga testigo. Tama po kayo, no? Ang sinasabi po dito, hindi po sinabing mali yung acquittal, bagkus ang sinasabi, the manner by which the decision was written. Okay. It is not right to Okay. say na yung decision itself is wrong. It is the manner by which the decision was written, which is why it is being remanded doon sa regional trial court para klaruhin niya yung pagkakasulat. Opo, opo. So, sige po. So, well, kayo po naman, hindi ko ho alam ano, kung si mismo, kasi ang title po ng kasong ito kasi ay People of the Philippines, ano po, versus Honorable Abraham Joseph Alcantara in his capacity as the presiding judge of the RTC, etc. Opo, and then Leila M. De Lima and Ronnie Palisok Dayan as respondents. So, hindi ho natin alam ano kung ano magiging galaw dito ni Judge, ano po, kung magmo-motion din siya o ano man. Pero kayo po, ano ang inyong gagawin po ngayon, attorney?
Alam mo kasi si judge ano siya, tinatawag nating ano siya, yung, hindi siya yung active party dito. So kami lang ang puwede mag-motion for reconsideration. So para namin mag-file ng motion for reconsideration. We firmly believe that the Court of Appeals committed a reversible error and hence, kinakailangan na bigyan sila ng pagkakataon na baguhin yung kanilang desisyon. Kung sakaling ayaw nilang baguhin ito, handa po kaming umakyat sa Korte Suprema. So dito ho hindi po obligado si judge na humingi man lang ng klarifikasyon sa Court of Appeals dito sa kanilang desisyon? Hindi kasi maaari kasi passive Hmm. party siya 'no, as a Mhm. public respondent 'no. Pero kung saka-sakaling bumalik sa kanya, Mm. kailangan niya lang sundin yung instruction ng Court of Appeals na Mhm. ibalik ang kaso at Mhm. isulat mo ito batay na rin sa mga Okey, guidelines and principles na okey, sinet out ng Court of Appeals do'n sa okey, desisyon. opo. Kung saka-sakali po theoretically hindi kayo pagbibigyan sa Court of Appeals, ano po, papanig ho kayo sa kataas-taasang hukuman? Dapat po kasi po nagkamali po sila 'no, and sabi nga 'di ba lahat ang daming taong nalito na akala nila, puwedeng makulong ulit si Leila de Lima. Ang daming taong nalito na para bagang na-reverse Hmm. yung kanyang acquittal na hindi naman nakalagay doon sa desisyon 'no. So kailangan ma-set ang record straight kasi alam Mhm. mo, Ted, yung mga desisyon kasi ng mga korte binabasa yan ng generations and generations to come Okey, ng opo. mga law students 'no. So Opo. para sa amin, kailangan ma-reverse ito para Hmm. mapakita na rin sa mga susunod na mga batch ng Opo. mga abogado at Hmm. law students na mali Opo. yung naging desisyon na yun yung tingin namin kaya nga po namin tinatawag na reversible. Okay, and then, attorney, dito po sa usapin po na ito ngayon ano po na sasampa ninyo ng MR habang pending pa ito, pupuwede ba ho theoretically motion sa hukuman ang SOLGEN dito o sino man pong partido para sabihin na, "Judge, issue ka ulit ng arrest warrant kasi ibinabalik sa'yo ang kaso." Well, ang dapat siguro dito kung saka-sakali, in theory lang ha, Mm, theoretically, mm, ang puwede ditong gumawa nun ay ang prosecutor's office. mhm, Pero, kahit naman 'no, kahit naman na mag-prayer sila nun, kaya naming i-oppose yun dahilan sa puwede bang mag-i-issue ka ng warrant doon sa taong na-acquit na. At mm, kahit yung desisyon na pinagbabasehan mo, hindi sinabing hindi siya acquitted. mhm. At, kahit dun sa desisyon na pinagbabasehan mo, hindi sinabing mali yung acquittal, mali lamang yung pagkakasulat 'no. So, bakit kailangang ma-penalize si Leila de Lima kung totoo na hindi maganda yung pagkakasulat, na-acquit nga siya 'no. So, Opo. sa amin nga dito naniniwala kami na kahit wala kaming gawin, ang worst case scenario, isusulat lang ulit at wala kasing Opo, kasalanan si Leila de Lima doon sa pagkakasulat na opo. sinabi na naman. Pero kung babasahin, hinihikayat ko yung sambayanan na Hmm, basahin yung desisyon nung hmm, regional trial court hmm, judge. hmm. Para sa amin, walang grave abuse of discretion doon. Ang grave abuse of discretion is malala ang ginawa mo, no? Okey. Hindi lang maayos yung pagkasulat mo, pero may Hmm, sinulat ka naman at hmm. malinaw naman doon kung bakit Opo. mo inacquit. No? So Hmm, so malayo na grave abuse of discretion talaga ito at hmm, inaanyayahan ko ang hmm. publiko na basahin yung regional trial court decision. Opo, opo. And, well, granting arguendo attorney 'no, na sabihin na po natin na, o sige nga kung magkakaso ka ulit dito, magsisimula ka ulit dito ng trial, sino pa nga testigo? Umatras na nga. So, wala na the evidence of guilt is weak, 'di ba? So, definitely, 'di ba, hindi mo na Saka natapos opo. nila Hated, natapos nila. Okay, Lahat ng sige. witnesses prinisinta nila. Opo, Wala na ni isa pang testigo. Lahat ng okay, witnesses sila mahigit 10 yan, prinisinta nila sa okay. kasong ito. Sige po. So Mm, exhaustive na yung okey. Hmm, naging hmm. tsansa ng Opo. Estado na ipakita yung guilt na hindi naman napakita. Okay, sige po. Ito ngayon, sinasabi po ninyo, maliciously persecuted itong si former senator, ikinulong siya ng ilang taon, 'di ba? At nagtiis siya habang nakakulong, nilaban niya ito ng patas. Ang tanong dito, hindi ba maghahain ng malicious persecution itong malicious prosecution itong inyong kliyente sa mga taong nagpakulong sa kanya nang wala namang basehan? Paparating na po tayo diyan sa exciting part 'no. Hindi kasi puwedeng manahimik na lamang, si Leila de Lima pagkatapos yurakan ng kanyang pagkatao at hindi lang siya,
niyurakan ang justice system na kanyang minamahal at Mhm. kanyang pinagtatanggol, no? So paparating na po tayo diyan, lalong-lalo na po ang mga tila bang hindi pa rin natatapos yung persecution sa kanya. At hindi po lang kami nagsasabi na persecution ito. Ang pinaka credible na mga international human rights groups, ang Okay. United Nations Working Group on Arbitrary Detention, Mhm. sinabi na arbitrary ang detention niya at Mhm. kaya lang naman siya pinakulong dahil ginagampanan niya ang kanyang Mhm. trabaho bilang senador nung nag-iimbestiga siya ukol sa malawakang patayan sa ilalim ng war on drugs, no. Sinabi rin niya ng Amnesty International, sinabi rin niya ng meron ring European Commission resolution dito, European Council resolution dito sa kasong ito, no. So malinaw yung political persecution na yan at Opo. lahat po yan Opo. gagamitin naming ebidensya kung sa oras na magfa-file na po kami. Nabisi si Laila de Lima sa kanyang Opo. pangangampanya, Opo. nabisi siya sa Sige. pagre-recover ng kanyang buhay kasi hindi So madaling sino po pinagdaanan niya. attorney, sino respondent? Ay lahat po ng mga nag-persecute, kino-consider na po talaga namin, kasama sila Harry Roque, kasama sila Vitaliano Aguirre, kasama si President Duterte, which is the principal persecutor Mhm. of Laila de Lima, no? Yung tatlong yan, napakalinaw na kasama sila. Kino-consider rin namin even yung malicious persecution tsaka yung tampering with evidence kasi sinabi tinakot Mm. sila, no? So, Mhm. puwede rin siguro yung So how much ini-explore namin damage are you going to file, sir? Are you going to claim? hindi nag-damage, eh. Actually, kahit na kasong administratibo doon sa mga naging kasapi doon sa pagma-manufacture ng evidence sa kanya, no, we're Mhm. even Mhm. exploring possibly Opo. yung Opo. prosecutorial misconduct, no, Okay. nung mga naging kasapi doon sa kaso niya, no. So marami po kaming ini-explore at ifa-finalize na po namin yan sa madaling panahon, lalong-lalo na kahit Opo. papaano Mm. ay unti-unti nang nakaka-recover si Congressman-elect Laila de Lima sa kanyang buhay na pinagkait sa kanya 7 taon. Opo. Hindi siya kumita, hindi Opo. niya nakatili yung pamilya Opo. niya, Opo. hindi niya nagawa yung kanyang Mm. Mm. termino, 'di ba, na Opo. nasa labas siya. So napakalinaw niyan 'no, na-busy siya sa pagre-recover ng buhay niya pero ngayon po ay mukha pong magpo-proceed na itong Opo. mga Sige kaso. po. Salamat po na marami. Attorney, sa inyo pong panahon at paliwanag. Thank you, sir. Salamat. Thank you very Maraming much. salamat po at magandang umaga po ulit sa inyo.